again, we wanted to give you update. As you all know, alam po ng mga nakararami sa atin the direction that we are going to about this contracts entered into by corporation sa mga project ng DPWH or any agencies, national agencies for that matter. Sabi ko nga po, basta doon tayo tatahak sa kung saan meron tayong mapupuntahan or what you call the end game. Ayun ay mahalaga sa taong bayan. Kung maalala ninyo, yung mga lumabag ay nasampahan natin ng kaso patungkol sa mga projects dito sa lungsod na walang abiso at permiso ng inyong pamahalang lungsod. Ayan po kinakarap na nila sa husgado ngayon. Ang pangalawang naging aksyon ng inyong pamahalang lungsod ay kung saan yung mga obligasyon ng mga nasabing kumpanya, initially about 200 plus, but through more due diligence that your city is doing, umabot na sa 315 na kumpanya ang nasisiyasat natin. At ang aking naging course of action ay habulin. Sila ay papanagutin sa kanilang obligasyon sa ating City Government of Manila. With that, inatasan ko ang ating City Treasurer, Attorney Paul Vega, to pursue this corporation wherever they are, na yung kanilang mga proyekto concluded or ongoing in the city. And this is as far as 2022 to present. With that directive given to our city treasurer, SOA or Statement of Accounts were issued to those or this respective corporation. Some of them located in Manila, in Metro Manila, in Luzon, and as far as Visayas and Mindanao. With that action of your city from nothing gained on its few days, about 9 million. May nagbayad na total of 9 million, naging 15 million, o naging 54 million. And gusto ko po kayong i-update sa effort in our own little way of your city government pursuing this corporation or what you call contractors to pay their obligation to the City of Manila. Sa ngayon po ay umabot na sa 93,639,910 pesos and 0.17 centavos. Nasa screen ba nila? Ayan po, nasa inyong mga screen. Ang nabigyan natin ng SOA ay 315 companies from 214 or 215 companies. Kasi yung kinuha nating unang data ay galing sa Office of the President or what you call isumbong mo sa Pangulo website. Through, again, our effort, naging 315 na po yung company. And we will not stop yet as long as makita namin sila sa pagsisiyasat, hahabulin pa rin natin. But for now, there is about 315 companies, contractors, doing projects with national government. At ang total amount po na na-issue na SOA is 220,917,314.40 centavos. Number of paid SOA is 140 already. Yan. With amounting to 93 million. Ayan po ay sinertipikahan na ng ating city treasurer. Natanggap na ng ating syudad. Good news about the situation and being focused on course of action. Sabihin, di tayo kailangan malito sa ingay or instead of pointing fingers, blaming who did bad, who did wrong, we just wanted to be factual, surgical, at habulin yung dapat lang naman mahabol. Alright mga kababayan, good news muna tayo, no? At gawa natin ng reaction video itong naging talk to the people ni Mayor Isko kanina lamang po, no?
At ito na nga po yung update sa mga unpaid taxes for 315 contracts in Manila Flood Control, no? At ito nga po yung naging inisyatibo ng pamahalaang lungsod ng Maynila, ang habulin po yung mga contractors or yung mga companies na meron pong kontrata dito po sa ating lungsod na hindi pa po nila sinetel yung kanilang mga obligasyon sa ating lungsod. So, as of today, mga kababayan, September 11, 2025, ay tayo po ay nakakolekta na ng 93,639,910.17 cents. So makikita po natin na out of 315 ay 140 na po na companies or contractors yung nagbayad po or nagsettle ng kanilang mga obligasyon dito po sa lungsod ng Maynila, at patuloy pa rin pong hinahabol ni Mayor Isko itong 175 contractors, no? Actually nagpadala na nga daw po to ng SOA si Mayor Isko, ang city government, sa mga contractors na to upang sila ay ma-update, no, sa kanilang mga naiwang obligasyon dito sa ating lungsod. So napakaganda ng ginawa ni Mayor Isko, mga kababayan, no? Dahil kung hindi niya po binigyan ng pansin itong bagay na to, sayang pa rin po itong 93,639,910.17 na kanyang makokolekta sa short time lang, short time lang to, mga kababayan, no? How much more kung talagang noon niya pa to nalaman, baka noon pa siya nakasingil, no? At itong pera na nakuha niya ay magagamit po ito ng pamahalang lungsod upang kahit papano naman ay makabangon at makatulong po sa ibang mga gastusin po ng ating syudad. Alright, so kanina habang pinapakinggan ko si Mayor Isko sa kanyang naging talk to the people, at habang nakikita ko itong mga figures na nakikita nyo din sa inyong mga screen, na hindi biro, no? Imagine niyo yung total unpaid is 127 million pa. At yung nakuha po natin ngayon ay 93,636,910.17 cents. So imagine niyo yan kung hindi kumilos si Mayor Isko, kung hindi siya take ng risk or talagang hinabol niya itong mga contractors at companies na to, paano na lang tayo, no? Paano na lang yung flood control dito sa Maynila na hindi na nga naayos, hindi na nga maganda ang naging kinalabasan, hindi pa po nagbayad ng kanilang mga taxes. Kaya talagang napakalaking bagay, mga kababayan, ng ginagawa ni Mayor Isko. Itong pagpapakita niya sa kanyang live, sa kanyang mga streaming, yung pagiging transparent po ng pamahalaang lungsod ng Maynila, kasi kahit papaano meron tayong datos na nakikita po, no, sa tuwing si Mayor Isko po ay may mga ganitong pagkakataon na inilalahad niya po yung mga nangyari o yung mga naganap sa ating lungsod, ay malaking bagay po at malaking tulong po, lalo na po dun sa mga taxpayer, no. Alam ko naman, kagaya ko na nagbabayad ng buwis sa ating lungsod, talaga namang masarap sa pakiramdam yung ganito, yung mababalitaan mo at hindi na lamang puro na ibubulsa. Kasi alam naman po natin ngayon sa ating bansa ay talagang nagkakagulo po dito po sa budget, no? At itong mga budget na to ay hindi naman natin nararamdaman, ano? At sa tuwing bumabagyo na lang ay talagang napeperwisyo pa tayo. At ang masakla pa doon, kapag ka oras ng ayudahan, tayo pa ay pinahihirapan. 'Di ba? Pipila doon, pipila dito, na kala mo ba'y hindi mo pera yung binibigay mo, at yung pera na binibigay nila ay galing sa kanilang sariling bulsa. So yun lang, nakakaawa lang, mga kababayan, yung ating sitwasyon kapag tayo po ay inaayudahan. Pagdating naman dito sa usaping flood control, mga kababayan, 'di ba? Makikita nyo naman na konting ulan lang dito sa Maynila, lulubog na. May mga ilang kalsada na nga ang hindi din madadaanan. Kaya ang ginagawa nga po ng pamahalaang lungsod ng Maynila ay kahit papaano mag-declogging na lang muna, no, habang wala pa tayong solusyon talaga dito sa flood control, at hindi pa talaga maaayos yan agad-agad, kasi hindi po yan overnight na maaayos. Kinakailangan po talaga na ayusin talaga yung pagpaplano, at yung pondo o budget na nakalaan para talaga sa flood control ay talagang mapunta talaga dito, no? Dahil mahirap po talaga na i-take natin yung risk ng buhay ng ating mga kababayan, kasi dito po sa kaanomalyahan na nangyayari po sa flood control budget ay talagang napakalaki po ng epekto nito sa buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Hindi lang dito sa Pilipinas, mga kababayan, na buong bansa apektado po dito
Para naman sa akin mga kababayan, wala naman sanang problema na bigyan ng malaking pondo o budget itong infrastruktura. Basta ito po ay napupunta talaga sa tama, no? Dahil alam naman po natin na number one yung infrastructure sa magdidictate sa kung ano ang patutunguhan ng ating ekonomiya. Hindi man siya yung major, pero napakalaki ng contribution niya mga kababayan sa pag-unlad po ng isang bansa. Kasi kung talagang laging naman nagbabaha, maraming mga establishmento yung mapipinsala, maraming mga gusali, maraming mga trabaho ang magsasara dahil sa tindi ng pagbaha, maraming mga empleyado ang hindi makakapasok sa kanilang mga trabaho, talagang apektado lahat, no? At babagal po yung pag-usad ng kabuhayan ng lahat ng tao na naninirahan po sa apektadong lugar. Kagaya na lamang din dyan yung mga estudyante natin na talagang napakalaking trauma sa kanila yung ganito dahil isa din po sila sa mga unang natatamaan yan dahil lagi pong suspended kapag ang lugar po nila ay lubog sa baha. So nakukompormiso din po yung kanilang pag-aaral, no? So napakarami talaga at higit sa lahat sa usaping kalusugan, ang palaging pagbaha ay talagang napakahirap din po lalo na po dito sa lungsod ng Maynila na very high po ang bilang ng nagkaroon ng leptospirosis at sa kasamaang palad napakarami na din pong mga kababayan natin dito sa lungsod ang nabawian ng buhay dahil po dito sa leptospirosis. Overall mga kababayan dito po sa ating napanood at napakinggan sa Talk to the People ni Mayor Isko ay talagang good news, good job para po sa ating alkalde. At syempre, dapat din tayo magbunyi mga kababayan dahil kahit papano no, tayo po ay merong napala dito po sa naging inisyatibo ng ating pamahalaang lungsod ng Maynila na habulin po itong mga kumpanya, mga contractors na hindi pa nagbayad ng kanilang mga dues. At itong nakuha ni Mayor Isko na halaga ay maaaring makatulong pa po sa iba pang mga gastusin ng pamahalaang lungsod ng Maynila po para po sa atin na nasasakupan nila. Again mga kababayan, kung may mga komento kayo, suggestion, i-comment nyo lang po yan sa ating comment section at ating sasagutin yan sa susunod nating update. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.